Wala nang puwang sa pagkakamali, 4 na koponan na lang ang natitira sa laban para sa kampeonato ng World Cup 2026. At ang unang semifinal ay magbibigay sa atin ng isang tunay na napakagandang laban. Pransya laban sa Espanya, dalawang kampeon ng mundo. Dalawa sa pinakamagagaling na henerasyon ng football sa Europa, dalawang magkaibang estilo at iisang tiket lang papunta sa final ng World Cup. Gaganapin ang laban sa napakagandang Dallas Stadium sa Arlington, Texas, kung saan inaasahan ng punong-puno na stadium at mahigit 80,000 na mga tagahanga sa mga upuan para masaksihan ang isa sa pinakamahalagang gabi ng pandaigdigang football. Papasok ang Espanya sa laban matapos talunin ang Belgium 2 sa isa mahirap na laban na patunay na marunong lumaban ang koponan ni Luis de la Fuente sa mahahalagang sandali. Ang Pransya naman ay tinalo ang Morocco sa skor na 2-0 na nagpapatunay na muli silang kabilang sa mga paborito para maiuwi ang World Cup. Pero ngayon, nagbabago na ang lahat. Hindi na sapat ang maglaro ng maganda. Hindi na sapat ang makipagkumpetensya. Ngayon, iisa na lang ang mahalaga, manalo. Dahil ang mananalo ay isang laro na lang ang layo para maging kampeon ng mundo. At ang matatalo ay kailangang makontento na lang sa laban para sa ikatlo at ika-4 na pwesto. Kaya milyon-milyong tagahanga ang naghanap ng eksaktong parehong impormasyon. Anong oras maglalaro ang Pransya laban sa Espanya? Sa Espanya, Peninsula at Baleares, magsisimula ang laro ng 9:00 ng gabi. Sa Canarias at Portugal, magsisimula ito ng 8:00 ng gabi, habang sa Pransya, 9:00 ng gabi magsisimula ang laro. Sa Mexico, ito ang mga oras. Baja California, 12:00 ng tanghali. Sonora at Chihuahua, 1:00 ng hapon. Sa lungsod ng Mexico, Guadalajara at Monterrey, 2:00 ng hapon. Sa Colombia, Peru, Ecuador at Panama, magsisimula ang laban ng 2:00 ng hapon. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng 1:00 ng hapon. Sa Venezuela, Bolivia, Chile at Paraguay, ito ay magsisimula ng 3:00 ng hapon. Sa Argentina, Uruguay at Brazil, magsisimula ang laro ng 4:00 ng hapon. Sa Republika ng Dominicana, Puerto Rico at Cuba, magsisimula ito ng 3:00 ng hapon. Kung sumusubaybay kayo mula sa Estados Unidos, ito ang mga oras. East Coast, Nueva York, Miami, Orlando, 3:00 ng hapon. Central Zone, Dallas, Houston, Chicago, 2:00 ng hapon. Mountain Zone, Denver, 1:00 ng hapon. West Coast, Los Angeles, San Francisco at Seattle, 12:00 ng tanghali. Sa Canada, Toronto, Ottawa at Montreal, 3:00 ng hapon. Winnipeg, 2:00 ng hapon. Calgary at Edmonton, 1:00 ng hapon. Vancouver, 2:00 ng tanghali. Kaya alam nyo na, siguraduhin yung tama ang inyong oras dahil ito ay isang makasaysayang semifinal. Mbappe laban kay Lamine Yamal. Griezmann laban kay Pedri. Dalawang kamanghamanghang koponan ang maglalaban para sa isang pwesto sa malaking pinal ng World Cup, 2026. Block 2. Saan mapapanood ang Pransya versus Espanya, mga channel sa telebisyon at opisyal na mga plataforma? Ngayon, sagutin natin ang madalas itanong. Saan mapapanood ng live ang Pransya versus Espanya? Kung kayo ay nasa Espanya, ang laban ay mapapanood ng buo at libre sa La Uno de Televisión Española. Bukod ba rito, mapapanood din ito sa pamamagitan ng ITV Play para mapanood mula sa inyong cellphone, tablet, computer o kahit anong smart TV. Maaari ring mapanood ito sa Daydon na mag-aalok ng espesyal na programa buong araw kasama ang pre-game, post-game analysis at lahat ng reaksyon mula sa Arlington. Sa Pransya, mapapanood ang laban ng libre sa TF1 bukod pa sa mga opisyal na plataforma na may karapatan sa pag-ere ng World Cup. Magsisimula ang French TV ng kanilang espesyal na programa ilang oras bago ang laban na may live na koneksyon mula sa stadium, mga panayam at taktikal na pagsusuri. Sa Portugal, Sport TV ang nangangasiwa sa pagsasaimpapawid. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa Canal 5 Las Estrellas 2D and Bigs. Sa Estados Unidos, may dalawang paraan para mapanood ang laro. Sa Ingles, Fox Sports App at Fox One. Sa Espanyol, Telemundo, Peacock at Fubo. Sa Canada, mapapanood ang laban sa TSN, CTV at RDS. Sa Timog Amerika, halos buong kontinente ay makakapanood ng laban sa pamamagitan ng DD Sports at DGO, pati na rin sa mga pangunahing pambansang channel. Argentina, Telefe, TYC Sports, TE Sports, DE Sports at DGO. Chile, Chilevisión, DD Sports at DGO. Brasil, TV Globo, Sport TV at KC TV.
Colombia, Caracol Televisión, RCN, RCE, eSports at DGO. Perú, América Televisión, a eSports at DGO. Ecuador, Teleamazonas, a eSports at DGO. Uruguay ng eSports at DGO. Paraguay, Tigo Sports ng eSports at DGO. Venezuela, Telefon ng eSports at DGO. Bolivia, Red Uno Unitel ng eSports at DGO. Sa gitnang Amerika, ang retransmisyon ay sa Costa Rica, Teletica. Guatemala, Chepin TV. Honduras, Televicentro. El Salvador, TCS. Nicaragua, Kanal 10. Panama, RPC TV at TVN. Sa Caribbean, pwedeng manood ng laban ang Republika ng Dominicana, Puerto Rico at Cuba sa D-Sports, DGO at lokal na operator na may karapatan sa pagsasayang papawid. Kaya alam nyo na, hindi mahalaga kung saan man kayo nanonood ng World Cup. Magtatapat ang Pransya at Espanya sa isang semifinal na laban ng dalawang tunay na higante ng pandaigdigang football. Parang finals agad ang laban na ito, kung saan bawat detalye ay pwedeng magdesisyon kung sinong lalaban para maiangat ang World Cup. Pagkatapos tingnan ng oras at channel sa TV, panahon na para tutukan ang laban. Mga posibleng line-up, malalaking individual na tapatan at mga tactical na susi na pwedeng magdesisyon kung sino ang makakapasok sa finals. Maaring panatilihin ng Espanya ang karaniwan nilang 4-3 na may pamilyar na estruktura at may layuning kontrolin ang laro gamit ang bola. Sa goal ay si Unai Simon. Ang depensa ay maaring binubuo ni Dani Carvajal sa right back, Robin Lenormand at Aymeric Laporte bilang mga center back at Marc Cucurella sa left back. Sa gitna, si Rodri ang sentro ng koponan kasama sina Pedri at Fabian Ruiz. Tatlong pangunahing manlalaro para magpasimula ng laro, kontrolin ng ritmo at maiwasan na gawing palitan ng mga atake ng Pransya ang laban. Sa unahan, lilitaw si Lamine Yamal sa kanan, si Nico Williams sa kaliwa at si Alvaro Morata bilang pangunahing striker. Pwede ring gumamit si De La Fuente ng mas malikot na striker kung kailang atakihin ang likod ng depensa ng Pransya. Ang Pransya naman ay maaring gumamit ng isang napakalakas na 4-2-3-1 na formasyon. Sa goal ay si Mike Maignan. Ang depensibong linya ay maaaring binubuo ni Jules Koundé sa right back, William Saliba at Dayot Upamecano bilang mga center back at Theo Hernandez sa left back. Sa double pivot ay makikita sina Aurelien Tchouaméni at Eduardo Camavinga, dalawang mandalaro na may lakas, kakayahang bumawi ng bola at kalidad para malampasan ang unang presyon ng Espanya. Maaring umaksyon si Ousmane Dembele sa kanan, si Antoine Griezmann na may kalayang gumalaw sa pagitan ng midfield at depensa, at si Kylian Mbappé mula sa kaliwa. Bilang striker, pwedeng piliin ng Pransya si Marcus Thuram o Randal Kolo Kolomuani, depende kung gusto nila ng hold-up play o mas maraming banta sa likod ng depensa. Ang pangunahing susi ay nasa labanan ni Lamine Yamal at Theo Hernandez. Susubukan ni Lamine tumanggap ng bola sa gilid at hamunin ang bantay niya at piliting umatras ang French fullback. Kailangan ding bantayan ng Espanya ang pag-akyat ni Theo dahil pwedeng samantalahin ng Pranses ang pagkawala ng bola para atakihin ang likod ni Lamine at Carvajal. Ang isa pang malaking labanan ay si Mbappé kontra Carvajal at Lenormand. Susubukan ng Pransya hanapin agad ang striker habang umarangkada, lalo na pagkatapos mabawi ang bola. Hindi dapat bigyan ng Espanya ng espasyo. Kapag nakuha ni Mbappé ang bola habang mabilis tumatakbo, mahirap na siyang mapigil ng walang foul o clear na chance. Kaya't may mahalagang misyon si Rodri. Pigilan ang mga transition bago pa man ma-activate ng Pransya si Mbappé. Isa pang susi ay nasa gitna ng midfield. Kailangang makahanap si Pedri ng espasyo sa pagitan ni Tchouaméni at Camavinga para sa Espanya. Kung makaliko siya at makakonekta kina Lamine, Nico o Morata, makakalihan ang mga pagkakataon ng Espanya. Samantala, pipigilan ng Pransya si Rodri na komportable makatanggap ng bola. Posibleng si Griezmann ang magbabantay sa kanya na magtutulak sa Espanya na simulan ang laro sa mga center back o full back. Mahalaga rin ang laban ni Nico Williams at Koundé. Kaya ni Nico baguhin ang laro dahil sa bilis niya. Ngunit si Koundé ay kabilang sa pinakamabilis at matibay na depensa ng Pransya. Kapag nanalo si Nico, tuloy-tuloy ang opensa ng Espanya. Mag-ingat din sa set piece. Malakas ang Pransya sa ere dahil kina Saliba, Upamecano, Tchouaméni at Thuram. Kaya ring makapinsala ng Espanya gamit sina Laporte, Lenormand, Morata at Rodri. Sa isang semifinals na ganito kadikit, isang corner, free kick mula sa gilid o isang rebound lang ang pwedeng magdesisyon ng lahat.
Susubukan ng Espanya kontrolin ang bola at ritmo habang ang Pransya ay maghahangad na parusahan ang bawat pagkawala ng bola at guluhin ang ritmo. At ang koponang makakapagpatupad ng kanilang laro ay mas malapit na makapasok sa malaking finals ng World Cup 2026.